Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Which is Yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not rebellion. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, One family. One God. As for me and my house. Sadyang bahagi na po ng pag-aasawa ang misunderstanding, bunga ng individual differences. Totoo yan. Madalas nga po, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa loob ng tahanan na sadyang nakalulungkot. ang pagkakaiba ay hindi madaling ayusin sa pagitan ng mga mag-asawa. Ngunit mayroong mga kaparaanan kung paano ito natin haharapin. Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba magkakaroon ng long and lasting relationship in marriage sa kabila ng differences? Only here where we have one love, one family, one God, as for me and my house. Kaya mga mister, mga misis na nanonood po sa amin ngayon, kayo po ba ay mayroong mga pagkakaiba sa isa't isa? Alam niyo ba kung ano itong mga ito? Panoorin niyo po ito. Na-meet ko siya 30 years ago, mga 1979, 1980 nga, sa CIPAR, na nagre-review kami. Tapos yung sinasabi niyang matalino, hindi naman ganun katalino. It so happened lang na natsambahan ko lang na nag-number one. Pero yung sinasabi niya, yung anak ko at na-attention niya nga yung katalinuhan ko. Ako naman, anak ko, ano ko sa kanya, kabaliktaran, puro negative. Oo, kala mo lang. Matangkad siya, matangkad. Pero yung wish mo para sa lalaki, kasi mahilig ako sa chinito, tsaka sa mapuputi. Siya opposite. opposite. Pero matyaga. Talaga naman kung sumunod, matyagang gumwardya. Ayun na naman ang ano. Tapos later on, ayun, siguro pinag-match talaga kami ng Panginoon. Pero time goes on, nung nagkakaedad na kami, nakikita na talaga namin yung madalas na kami sa bahay noon. So, may mga differences na talaga na mahirap i-abutin. Ano? Hanggang sa nagkaedad kami, hanggang ngayon may differences pa rin kami. Gaya nga nasabi niya, kasi nung kabataan pa namin, at saka ako particular ng katrabaho, so may outlet ako. So, kung sumasama ang loob ko, nailalabas ko yan sa pamamagitan ng trabaho. Ganon. Sa mga kaibigan. So, kapag bigyan kita example, katulad niya, sabihin na natin, marami siyang kaibigan. Kabila-kabila yan, maraming kaibigan yan. May time yan na kung ano oras umuwi. So, yung kakahintay mo. Tapos minsan, nung hindi pa siya Adventist, talagang sa lasing-lasing, ganyan. Sa barkada, babarkada, talaga, parang second na lang sa kanya ang family. Kaya minsan, masakit yun sa akin, lalo na nung nagbubuntis ako, at saka yung nakapanganak ako. Pero, yun yung time naman na naging strong ako. Yun yung nag-build sa akin na pagiging strong ako. Kaya, siguro kung nakikita nyo, ganun ako kalakas. Hindi ako ganun kalakas na babae, pero yung personality ko talagang nilalabanan sa pamamagitan lang ganun para maging matatag ang samahan namin at hindi yung basta-basta na lang iiyak, tatakbo o mag-wave ganun. Tapos kung saan-saan, kung ano mangyayari. Yan kaibigan, siguro naman nakakuha ka ng mga insights how to address differences within marriage. Oo nga, kasi differences, ako'y naniniwalang wala namang mag-asawa na magkapareho. Although meron silang mga virtues marahil na pareho, pero talagang may differences, hindi may iwasan yun eh. Meron bang biblical basis tayo sa ganon? Kaya nga, bago ko banggitin yun sa biblical basis, Tita Ding, na pag-usapan natin nung last time na they should complement each other. Kasi nga magkaiba sila eh. Otherwise, wala nang dapat dagdagan kung pares na pares sila. Unang-una, lalaki yung isa, babae ang isa. Oo nga. Mahirap naman kung yung asawa mong lalaki may pusong babae din, problema nga yun. Dapat talaga magkaiba kayo, but you should complement. Biblical basis, okay. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, alright?
chapter 7, verse 28. Friend, if you have your Bible with you, ay magandang masundan mo ito. Let's go to the second part. Paul is talking here about marriage. And I'm just paraphrasing this one. He says here, yet you'll have trouble in this life. That's why I'm trying to spare you. Anong payo ni Paul? Huwag ka Don't get married like him. Pero kung talaga hindi maiwasan, alright? Kaya nga meron talagang differences, may conflict. Yes. Meron naman sa verse 33. Yeah. Tinuloy niya naman, no? Sabi niya, but the one who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife or his or her spouse. Kaya nga makikita natin dito na meron talagang differences, pero doon na tayo tutungo sa conflict resolution o yung meeting of minds, hindi na doon sa problem. Pero before that, Nikki, maganda rin na masabi natin sa ating mga manonood kung ano ba talaga yung sources ng differences. Exactly. Bakit ba may mga differences, Tita Deng? Yeah. Kaya nga sabi ko, unang-una, yung isa lalaki, yung isa babae. O, Tapos, ano na agad? magkaiba kayo ng temperament. Ako, mainitin ang ulo. Ikaw naman, wala lang. Di yung mga ganun ba? Temperament. At kahit sa culture nila, no? Yeah. Kasi kung halimbawa, Ilocano, Batanggenyo. Yung mga Bisaya, Bicolano, magkaiba yan eh. Kahit sa choice of yung mga ulam na lang eh. Yung isa mahilig sa ginatan, yung isa hindi naman. Pero ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ngayon ay how to celebrate these differences. Okay. Kaya nga sa pag-aasawa ay hindi madali, pero napag-aaralan. Yun nga mahirap kung parehas kayo, boring na yan. Ay, Kaya nga siyempre. God, sabi nga male and female, He created. Ibig sabihin talagang parang ang opposite eh. Pero pag pinagsama, again, I call that a miracle. Yeah. Yes. It will create a beautiful picture. Right. Okay. Siguro, yung mga difference, may challenge talaga na para i-ano natin. Katulad niyang, ang differences can lead to something na, paano? Yung may conflict, sabi mo, di ba? Right. Oo. Ano yung iba pang mga, paano natin i-address yon kung may conflict na tayo dahil dun sa pagkakaiba? Ang nangyayari kasi, Tita Deng, yung iba, nagwi-withdraw sila. Okay. Because they are different, meron silang pinag-uusapan, hindi sila magkasundo. Ang tendency, withdrawal, aalis yung lalaki, aalis yung babae. Pero it's not the solution. Pero to celebrate your differences, pwedeng pag mag-usap kayo, again, communication, ano? Yeah. Uy, maganda yung sinabi mo, hindi ko naisip yan doon pa lang in-appreciate na nung partner yung pagkakaiba ng kanyang idea doon sa kanyang spouse. Yung capitulation naman, paano yon? Yung ibig sabihin, yung differences, para to keep the peace, sumama ka na. Kasi dati, ayaw ko yung ganong klaseng ulam. Yun ang paborito niya. Ay di sasamahan ko na siya. In the long run, magiging paborito ko na rin. Ako, expert po ako sa ganon. Kasi, I don't know about you sa yung nanonood ngayon. Pero ako ay, to avoid argument or further confrontation, lagi na lang ako nag-give way. Samahan mo na. Pero masaya ka ba? Ginagawa Ayun yun. ang- Kasi yun ang maganda mas doon. mahirap naman kung hindi. Yes. Pero yung may negative dun ina-abandon natin. Dun sa di mag-stick ka lang dun sa gusto mo. Tapos yun ang laging source ng inyong pag-aaway. Okay, kasi ganito yan sa guy, pag lumiligaw pa, lahat ng kabaitan, May Yeah. lahat pinakikita. ng sweetness, lahat hindi niya ng gusto faithfulness, nandun. Pero pag nag-asawa na, parang, Yeah. eto ba yung pinakasalam ko? Bakit iba na siya? Di Pero ba? hindi ang puntos natin na gusto nating i-drive sa ating mga manonood ngayon ay yung in spite of the differences, Right. anumang bahagi ng pagkakaiba nila, tingnan mo, there is something beautiful or good Yeah. in that person's trait. Balikan ko yung sa temperament. Kasi ako, type A ako na choleric Choleric. talaga na, melancholic pa. O si kuya ninyo, siya naman yung choleric din siya kasi driven din siya. Pero meron din siya na phlegmatic.
Oh, ay paano namin pag-ano yun? Kasi ako gigil na gigil. Lagi kong gustong, pag sinabi ko gusto kong matapos. Sa kanya gusto rin niyang matapos. Driven din siya. Pero he takes time to analyze things. Now, pagka maiinis ako lagi doon na ang bagal-bagal niya, ay magiging hindi maganda ang aming pagsasama. Pero I've learned na to celebrate that, na pinagkaiba pala talaga kami. Kasi nakita ko na, pag dalas-dalas pala ako, may problema din. When it took time, maganda. Sa tingin ko, mga kaibigan, na yung differences is a positive thing. Yeah. Meron nga kasabihan na, ano nga yun? Opposites attract. Yeah. If we can just hit the unity in diversity. Yes. Oo. Yun ang maganda doon. Like me, ako may malaking portion na sanguine ako So, pag may bisita sa bahay, ang asawa ko natutuwa kasi alam niya na ako very warm. Kung pareho na lang kaming, di ba, silent. Quiet. Hindi kung may bisita, parang nahihiya naman kami. Although, nag-entertain din siya, pero yung temperament ko, dahil yun ang pagkakaiba namin, nag-mend doon sa pangangailangan. So, ganun lang talaga. You celebrate your differences. Yung birth order. Gusto ko yung pagkakaiba. Okay. Kasi Sa panganay. panganay yung babae, bunso yung lalaki. Malaki kayang diferensya yun. Pag hindi marunong, Kami po ganun. yan, paano mo na ano Ako yun? bunso, siya panganay. Sa amin po, it works perfectly. I don't know sa iba. Pero Sa yung iyo, iba kaibigan. ang kanilang naiisip. So ano po yung sa iba? Ano yung situation? Yung babae talaga acting as panganay at para kang bunso. Parang commander. Ganun ba? Commander. Meron Meron ganon. yun Hindi, sa akin, nag-enjoy ako kasi parang binubunso ako. Yun pala ang gusto mo. Di ba? Inaalagaan ka. So, that works for me. Yun yung celebrating your differences. Exactly. Doon ka mag-focus on the positive Yung side. iba naman, age. Yeah. Age. Age ka. Differences in age. Pag malapit o parehas? Yung Magkaiba. malayo, Yung malayo talaga, or parehas, meron din yon. Kasi pag parehas, ang alam ko, more on competitiveness, di ba? Pag yung malayo naman, it boils down to the interests. Meron na bang generation gap pag mga 10 years old? Yeah. Meron. Meron. Another difference is yung educational attainment or career. O kaya, sabihin natin, mas malaki yung sweldo ng babae. Yeah. Actually, yung babae, no? Kasi ang expected natin na mas malaking sweldo po ay yung lalaki. Pero kung halimbawang mas malaki yung sweldo ng babae, may mga pagkakataon, may kilala ako na yung lalaki ay Medyo inferior na-inferior. siya. Inferior siya. Dahil ang feeling niya, parang hindi na siya yung nakakapagbigay ng mas malaking bahagi dun sa pangangailangan ng pamilya. Right. Pero meron din naman akong kilala, yung lalaki walang trabaho, Okay. Siya yung nasa bahay, houseman. pero yung babae yung nag-work, but they have a very good relationship. Okay, ikakat muna natin ito, friend. At tinalakay lang namin yung differences. Mamaya, sa aming pagbabalik, yung steps in addressing these differences. We'll be back. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Ngayon naman po ay, kagaya ng sinabi ni Nikki kanina, yung mga steps naman in dealing with the differences ang pag-uusapan po natin. Ano nga ba ito? Paano nga ba natin mabibigyan ng, sabihin ng solusyon, yung mga differences natin? Okay. The first step that I recommend is to acknowledge and accept differences. Okay, sabi nga, you can't face the problem if the problem is your face. This time, it's not your face, but your differences. Acknowledge. Huwag mong isi-sugarcoat or don't set it aside. Let alone abandon it. Bigla ka na lang alis. You got to acknowledge it. Then, after acknowledging it, you accept it that you got to live with it. Kasi hindi mo naman pinakasalan yung kambal mo eh. Kahit ngayong kambal may differences din. Ano pa kaya yung person coming from
a different place, different background, different family, Yeah. etc. Of course, you got to expect a lot of differences. Pero tulad nga na nasabi ko kanina, once you've accepted it, admitted it, then you can resolve it. Tama ka dyan. Maganda yung puntos mo doon. Pero yung mga differences na yan, yan din ang meron ding opportunity for growth. Kaya gusto kong basahin yung isang passage dito. Ito po ay galing sa Adventist Home, page 427. Ang sabi po dito, marked diversities of disposition and character frequently exist in the same family, for it is in the order of God that persons of varied temperament should associate together. Meaning to say, mga kaibigan, it is God's plan. It is included in the design of God na ang tao na kanyang nilalang ay talagang iba't iba. Pero ang gusto niya, meron doong makita natin yung oportunidad, no? Yung pagkakataon na lumago tayo doon sa mga diferensyang iyon o pagkakaiba, I mean. Dahil katulad na lamang kung ang mag-asawa nga ay merong pagkakaiba at ikino-communicate nila ito sa isa't isa, sabihin nila na, darling, alam mo, napansin ko, dito sa aspeto na to, magaling ka. Okay, magaling ka sa pagsasalita. Halimbawa, ako naman, ang bahagi ko naman ay pag-edit. So pwedeng doon sa dalawang yon na bahagi ng pagkakaiba namin, pwedeng lumago ang bawat isa naming mga talento. Right. Ano Pero ibig sabihin? syempre hindi natin maiwasan yung difficulties, concerns, lalo na pag meron ng mga nasaktan. Yes. So Tita Deng, Yeah. how do we process that out? Kailangan talaga na i-process kasi hindi mawawala talaga na mag-a-arise ang conflict kasi talagang magkaiba kayo eh. Oo. May na-hurt na. Kasi kung minsan kahit pabiro na sinasabi mo, ay, ang sarap na niluto mo, kailangang malapit na sa dagat. Yung mga ganun ba? Kasi ayaw mo ng maalat. Siya Meron gusto nga po ako maalat. napakinggan. Sabi niya, oy, medyo napasobra ata yung sabaw mo. Ginamitan mo ba yan ng hose? Yan. Kaya, ibig sabihin, magkaiba kasi ang taste nila Yung isa dry, gusto prito-prito. Yung isa gusto sinigang. Kaya, yun ang talagang, may na-hurt talaga dyan. So, we need to process that. At talagang, i-recognize mo na naka-hurt ka. Ikaw. At yun namang na-hurt, doon sa mga ganong ay handa ka naman na i-communicate. Kasi wala namang mind reader Mga kaibigan, hindi natin mabasa ang isip ng ating asawa. Pero maganda na i-communicate natin. Pag sinabi natin, alam mo, mahal, nasaktan ako nung sinabi mong ganda-ganda ko, mag-ayos. Kaya lamang, meron tayong mga bat. Kasi yun ang, parang hindi natin nagustuhan yon na part. Kasi hindi yun ang gusto natin May gusto tayong iba. Differences yon, di ba? Right. May preferences tayo. Ngayon, pagka i-communicate natin yun na nasaktan ako doon, na pinupuri mo ako, tapos hindi pala. Tapos sasabihin mo na, kaya lang, sabi niya, kung magkaiba talaga tayo doon, siguro naman, sa susunod, unawain mo rin ako. Yan. Sabihin mo yung ganun. And then, you're also ready to forgive. Right. Kasi hindi forever naman na yung differences manatili dapat na gano'n. Paano naman yung kadalasan, ito personal experience, no? I don't know about you, friend. Pero, laging nasasabi ng wife ko na, hindi ba nababasa ang isipan ko? Parang, yun na nga kinakailangan ko pa ba sabihin sa'yo? Sabi ko, Kailangan pa bang i-memorize oo, sabi ko, buti na nga lang hindi ko nababasa isipan mo. Otherwise, magduda ka kung tunay na lalaking ako. Minsan kasi sa mga babae, gusto nila na alam na Alam kagad mo ng kagad. guy. Alam mo ba kung Para bakit? bang mahirap ata sa amin yun. So, alam how mo can kung- we resolve that? kasi nga yung mga babae, mas sensitive, Right. mas yung intuition, malakas ang pakiramdam ng mga babae. Kaya kayo papasok pa lang ng bahay, more or less, na-discern na namin kung anong mood nyo. Antindi, Pero minsan kami, masakit na ang ulo, hindi pa napapansin. Exactly. Yeah, di ba? Difference, ayun isa sa mga differences yon na mag-asawa. Pero pag nga na-i-communicate, ganun ba? So, anong response mo doon? Pagka ganun ng
Wala. Comment ng asawa mo. Sasabihin, pasensya na. Okay. Yan. Okay. I'll try next time. Ganun. May time talaga na you have to overlook talaga yung differences. Kung hindi naman a matter of life and death, Yeah. let's just overlook it. It's part of life talaga na magkaiba tayo. Right. Kaya nga, part of the steps actually, which is the last for this time, is learning to enjoy and treasure one another. Yeah. Kasi sa akin, marriage is an exciting journey. Yeah. Pero syempre, pag journey, kunyari, bumiyahe ka sa Baguio or overseas, di ba merong bumps along the way, Yeah. merong madidelay, merong not according to your schedule, o merong magkakaroon ka ng problema o hindi ka makakasabay, something like that. Just enjoy every moment and treasure it. Kasi hindi mo na nga pwedeng balikan yan eh. Paano kung babalikan mo laging negative thoughts, laging negative experiences, laging conflict? So, ang pangit. Kaya, make the best out of every situation. And lastly, focus on the common ground, which is Yes. LOVE. Yun eh. Kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. And when you look for something beautiful in the person you married every day, ay talagang lalong gagandang pagsasama. Huwag yung diferensya. Hindi yung pagkakaiba, kundi something beautiful na i-contribute niya doon sa inyong relationship. Dapat maraming love deposits. Kasi di Oh, ba, yeah, right, yung binasa ko na yung about love bank, na si Willard Harley yata yun ang sulat noon about love bank na every day May you have deposit to ka. deposit love units. Pagka ganun, na-nurture yung relationship. Ngayon, pagka may mga differences, tapos may conflict, hindi nyo na-resolve, hindi nyo aayos, nawi-withdraw mo naman yung mga love deposits na nasa kanya. So eventually, pagka marami kang withdrawal, kokonti ang love deposits mo, Ubos. Mauubos, pwedeng ma-drain. May utang ka pa. May utang ka. Diba? Kaya nga marami tayong pag-uusapan na mga conflict resolutions within marriage. At kaibigan, pakinggan mo ito kasi ito ay true-to-life story na how they've overcome their differences within marriage. Alala ko yung sabi ni Doug Batchelor sa kanyang mga magulang. Yung kanyang mga magulang parang sa US yung Democrats sa Republicans. Magkaaway talaga. Kasi they are one thing in common sa kanila, yung fame and fortune. Fame kasi doon sa babae kasi kaano niyan yung mga presidente ng Amerika. Fortune naman doon sa lalaki. So hindi tumagal yung, kumbaga nagkahiwalay din. Siguro sa amin naman, kung bakit papagtakpan namin yung differences namin. We have one thing in common, siguro ang Diyos. Dahil doon sa, laging nakakling ako doon sa Panginoon sa kabila ng aming differences. Pero kami, to tell you frankly, tuloy-tuloy ang struggle sa amin. Di ko alam, isa natatanong ko nga ang Panginoon, for how long ang struggle na ito. Lalo na't confined na lang kami sa bahay, so talagang nakita na namin yung 100% indifference. Habang tumatagal, pinag-aaralan ko yun. Pinag-aaralan ko. Naging blessing sa akin kasi naging matatag ako, naging lahat. Kumbaga, iniisip ko ang kabutihan ng para sa family. So, ako na mismo ang nag-aano sa sarili ko. Kaya kami nag-aaway, asat pusa kami kung sabihin nga sa church, di ba? Asat pusa kami. Pero at the end of the day, nag-uusap kami pag nasa higaan. Magkahiwalay man kami ng kama, pero nag-uusap kami niyan hanggang sa makatulog. Sasabihin na lang namin, antok ka na ba? Sige, antok na ako, tulog na. Pero nag-uusap kami. Hindi kami yung lumalampas yung 24 hours na hindi nag-uusap. Yung differences kasi, hindi mo pwedeng sabihin na it will take long or it will take short. Kasi habang tayo nabubuhay, andun yung struggle natin. Ang may papayo ko lang, laging cling sa Panginoon. Lahat man ang ating shortcomings, ito yung resulta ng ating kasalanan. Because we sin every day. So, yung consequence ito ng nangyayari sa atin, yung mga differences, yung kaguluhan, yung pagkakaiba-iba, yung pag-aaway. So, if you will not cling to the Lord, may hirapan tayo para
para tayo makaka-cope up doon sa mga problema na yon. So cling, yun lang. Yung naalala ko si Maestro Fernandez noon, you cling to the Lord hanggang sa huling sandali, hanggang mawala ang ating panahon, ang ating buhay. Lagi tayo nakahawak sa ating Panginoon. Upang sa ganon, ang sabi nga ng Panginoon, kung hindi man ibigay sa iyo ang reward dito, the reward is in heaven. Yun lang. At laging yun nakaregister sa aking mind. Anyway, wala naman ang kwenta itong buhay natin na ito, na itong ating katawan na ito. Laging bigyan natin ng value yung ating what will happen next after death. Yun lang. Alam ko, kaibigan, na marami kang natutunan at baka naman nakapag-relate ka pa sa testimonial na yung napanood kanina. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng mas malalim na pangunawa itong conflict resolution natin. It says here in Matthew 18:20, okay? Where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. In other words, kung magsasama lang kayo at napakahirap, try including God in the equation. Naririnig na natin to marahil sa ibang pagkakataon na kung wala man kayo meeting point, pero if you make God your meeting point, then the closer you go to God, then the closer you go to each other as well. So make God your connecting link in your marriage. Yeah, napakaganda, Nikki. Ang gusto kong iwanan sa inyo, mga kaibigan, ay sa kabila ng marami nating differences, sana makarating tayo dun sa panahon na sasabihin natin, sa dinami-dami ng tao dito sa sanlibutan, ikaw ang aking pinili. At pag ako'y bigyan ulit ng pagkakataon, pipiliin ulit kita. Ibig sabihin, we've gone beyond the differences and we've gone to the ideal that God said, I created you for a purpose, for a relationship with each other and with me. Okay? Sa akin naman, Tita Deng, kasi nga, we're talking about differences. Ang gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kaibigan, there's always something good and beautiful in the person we married, no? At gusto ko pong bigay sa inyo yung Bible text na ito. Let this be our inspiration. Philippians 2 verse 4. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. So, napapaloob po dito yung differences natin, but in spite of it, ay naroon po yung inspiration sa atin na ating tingnan kung ano yung mabuti para sa iba din. Ano po, hindi lang po yung sa ating sariling kapakanan. So, kaibigan, alam ko po na marami kayong natutunan sa amin pong tinalakay ngayon. At upang mas lalo pang maging maigting po ang pagsasama natin na mag-asawahan at magkaroon tayo ng matagumpay na pamilya, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos, ngayon po, na pagkakataong ito, narito kami upang muli po namin kayong pasalamatan sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli naming tanggapin ang magagandang inspirasyon mula sa aming tinalakay, lalo tigit mula sa inyong mga salita. Yes. Panginoon, amin pong hinihiling at ininadalangin sa inyo ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang aming mga pagsasama bilang mag-asawa. Panginoon, may mga differences, may mga iba't iba po kaming mga preferences, subalit kami po ay nagpapasalamat sapagkat binibigyan niyo po kami ng wisdom para magkaroon kami ng magandang pagsasama bilang mag-asawa. At idinadalangin po din po namin ang aming mga kaibigan, ang aming mga taga-subaybay na ngayon ay tumanggap din po ng magandang paksang ito. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pagsasama sa pamilya, at higit sa kanilang pagsasamang mag-asawa. Bigyan po sila ng inspirasyon sa araw-araw at makita ng bawat isa ang kabutihan na mayroon sa kanilang kapareha. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagpatnubay sa amin at patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaya kaibigan, muli, salamat po ng marami sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming programang Pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-uusapan ang mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos.
Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan, where we have one love, One family. One God. as for me and my house.